Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay kahit maliit na simula. Kahit maliit na simula. Halimbawa po nangarap ka mga minamahal na magtayo ng isang tindahan o sari-sari store. Kaya po pinag-aralan niyo po yung negosyo, nanood ka ng mga videos tungkol doon, tanong-tanong ka sa mga kaibigan mo, may sari-sari store din, nag-survey ka at pinag-aralan mo ang iyong lugar at gumawa ka ng isang business plan. At umutang ka pa sa mga kaibigan mo para sa iyong puhunan. May po dahil po medyo maliit lang ang kapital mo, 50,000 pesos, natakot ka na baka ka malugi. Kaya di matiuloy ang iyong plano at pangarap. Yung ba ba'y tama? Ngayon po maring tayo ganun din sa ating pag-iisip at attitude sa gawain at paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil hindi ka kasing galing ni halimbawa Regine Velasquez sa pag-awit, ayaw mo tuloy mag-special number. Dahil wala kang diploma sa pagtuturo, ayaw mo rin magturo. Kahit sa mga bata. Yung ba ay tama? Ang po sabi ng Biblia sa Marcos 4:32, saan pa natin may hambing ang karya ng Diyos? Anong talinhaga ang gamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Nagkakasanga ng mayabong, kaya mga ibon ay nakakapamugad sa dilim nito. Kaya okay lang po na maglingkod tayo sa Panginoon. Kahit tila maliit at simple lamang ating kakayahan at ating may ibigay. Magtiwala tayong pinahalagan pa rin ng Diyos ang maliit na ating may alay. At siya ang bahala na magpalaki at magpabunga noon. Hindi naman tayo, kundi ang ating makapangyarihan Diyos, ang gumagawa at kumikilos upang lumago at palakihin ang karya ng Diyos. Kaya po tanong mga minamahal, magkapagamit ba tayo? Kahit parang maliit lang ang ating magagawa para sa ating Panginoon? Ang mahalaga po, magpagamit tayo at bahala ang Diyos magpalago sa ating paglilingkod. Maraming salamat po.